Hello everyone! Welcome again dito sa aking channel. Sa mga bago nga pala si Purple Teen at meron akong bagong deck na i-unbox together with you. Kung gusto niyo yung mga ganitong content, don't forget to subscribe or follow. So, ang i-unbox natin ay Fin de Checle Keeper Fortune Telling Cards by Ciro Marchetti. Ciro Marchetti is one of my favorite authors, favorite illustrators ng mga tarot decks. Siya. So, ito na siya. Natanggal na natin yung plastic wrap. Matte yung texture ng box niya na merong mga silver details. Ito, silver, embossed. May texture siya pag hinawakan mo Okay, so embossed ito, yung mga nasa itong mga silver details. So, anong nakasulat sa likod ng box? Ito yung harap, ito yung sa likod ng box. In his Fin de Checle deck, situated in Victorian England, Ciro Marchetti has created the contemporary heir to the Keeper tradition. With 3 supplemental cards, the deck represents human experiences across all, hindi ko alam basahin to. Sorry naman. Echelons, di ko alam, of society. Card meanings are provided by 3 expert keeper readers, includes 39 cards and 83-page illustrated guidebook. These cards can be combined and used with the Gilded Reverie Lenormand. Ito ay published by US Game Systems Inc. So, ito yung itaas ng box. Ito yung gilid. Ito yung bottom. Okay, so, buksan na natin. Is it magnetic? Yes, it's magnetic, guys. Magnetic closure ito. Yung box niya. Okay? Ayan siya sa inside. At ito yung guidebook. Kunin natin yan. Okay, so ito yung guidebook niya. Matte din yung texture nito. Ayan, guidebook. Maliit lang ito. Ayan. Published by US Game Systems Inc. by Ciro Marchetti. Anditong introduction, copyright niya ay 2016, 2022. No, to nandito yung mga nakasulat, Why Keeper, How I Read the Keeper, Fin de Checle. Andito yung mga card meanings, no? May kasulatan dito about Fin de Checle. Card meanings, nandyan yung mga cards, each card merong thumbnail or picture na black and white. At nandiyan ng mga description, interpretations ng bawat card. At nandito yung mga iba't ibang spreads kung gusto mong gamitin yung iba't ibang layout or spreads. Tapos may mga spread sample. At saka may mga notes na pwede mo pagsulatan sa likod. So, yan yung booklet. Tapos, punta na tayo sa cards. So, ito magnetic tong box niya. So, pwedeng di mo na siya ilagay sa bag. Dito mo na lang siya i-keep. At ito ay gilded silver. So, bubuksan na natin para Gilded siya.
Hindi ko kasi alam eh. Fortune telling cards kasi ang tawag dito. Mata ng cutter kasi baka masira ako yung gilding kaya natatakot ako sa cutter eh. Takot akong gamitin yung cutter. Usually gunting yung ginagamit ko. So ingatan na lang natin para hindi masira kasi bago. Oh. Ganyan siya. Gugupitin ko na lang yung iba. Ito yung mga cards. Just titignan natin. Magkakadikit sila, guys. Ayan, no? Ayan yung sinasabi ko. Edged in silver. Ayan yung mga edges niya. Silver talaga siya. Pero yung mga ganito kasi through time na nababakbak. Siyempre, wear and tear. Oops, ang problem ko guys, paano ko to babaklasin ng hindi nasisira. Kasi literal na magkakadikit sila, oh. Tingin ko lang, i-bend ko lang muna to. Wait lang. Bend natin yung eto. Crunchy pa. Crunchy siya, oh. Kakatakot, baka masira. Kung alam po ano siya tatanggalin. So, eto nga pala yung likod. Nalagyan ko na kagad siya ng fingerprint. Kasi ito ay glossy. Yan, oh. Glossy yung niya. Cardstock niya. Ito yung likod. Design ng likod. May clown. Parang checkered. Tsaka may mga, ewan ko kung anong tawag dito. Cardstock niya. Maganda. Nagba-bounce back yung cardstock niya. Tsaka yung glossy nga, makintab. So, tignan na natin yung each card. Nato, i-bend-bend ko lang kasi crunchy pa yan eh. Kakatakot baka masira. Actually, may parang defect nga ito. Ayan, hindi ko alam kung nakikita. Ayan, nakita niyo yung guhit na pababa na ganun. Parang defect niya yun. Gas-gas or... Okay, so yung card 1 ay si main male. Card 2 ay si main female. Crunchy talaga siya. Card 3, marriage. Card 3 si marriage. Card 4, courtship. Card 5 si mature man. Card 6 si mature woman. Card 7, tumutunog-tunog talaga. Magkakadikit kasi. Sa pagkaka-edge siguro nila nung silver, kaya magkakadikit. Card 7. Card 8 ay nakadikit. False person. Card 9 ay si change. May number, tsaka border. Card 10, journey. Card 11, si... Wait lang, crunchy pa rin. Sudden wealth. Card 11. Dali, ayusin ko lang. Card 9. Card 10. Card 11. Card 12, si privileged lady. 13, wealthy man. 14, si message of concern. Oops. Sagwa pala nung dikit-dikit na ito. Baka pag tinanggal ko mabakbak. So, card 14, message of concern. Card 15, lovers. Card 16, see thoughts. Card 17 is gift. Card 18, child.
Card 19, coffin. Card 20 is house. Oops. May pagka-crunchy-crunchy pa siya. Yung mga magkakadikit kasing cards yun eh. Try ko lang Card 20 na tayo. House. Card 21. 22. 23. 24. 24 city. 25. 26. Kakadikit eh. 27. Ayoko siyang i-force kasi baka mabakbak. 27. 27, unexpected income. 28, expectation. 29, imprisonment. Oops. 30, adjudication. 31, bad health. 32, despair. 33, concern. 34, occupation. 35, pathway. 36, distant horizons. 37, poverty. 38, toil and labor. 39 is community. So, tama ba? Is it 48? Yes. 49 cards lang siya in total. Okay? So, yan yung mga cards. So, mag-ano ko, i-shuffle ko siya guys. Tapos kukuha ako ng isang card. Free reading na lang sa inyo. Para sa mga nanonood. So, madali siyang balasahin. Siyempre, kasi yung size niya is, maliit lang. Yun yung gusto ko about this card. So, pwede mo tong gamitin kasama yung mga tarot cards in a reading. Hindi ko lang napansin kung may reverse, meaning sa, hindi ako sure. Kasi hindi ko na binulat-lat masyado yung, So, madali siyang i-shuffle. Siguro, iingatan mo lang talaga itong silver na, edging dito. For sure, mababakbak yan pagdating ng panahon. Kasi, syempre, sa paggamit natin, kuha tayo isang card, angels and guides, anong message gamit itong deck na ito para sa mga nanonood ngayon. Ito yung nahugot natin. Ito ay number 7 message. Tingnan natin kung anong meaning yan dito sa ating guidebook since first time natin itong gagamitin para makita natin kung ano yung sinasabi about that card. Number 7 message. Babasahin ko na lang po para sa inyo. The original connotation of this card is a pleasant message. So, yun naman pala, pleasant message daw. O baka makareceive ka ng pleasant message. Good news, in short. It's generally good news unless with challenging cards. So, ayun, depende pa raw yun kung meron siyang mga katabing challenging cards. But right now, wala siyang katabing ibang cards. So, i-assume natin na maaari kang makareceive ng good news. O, kapag daw ito ay may mga katabing baraha na mga challenging, pwedeng bad news siya. Pero kapag ito daw ay nakapwesto sa ilalim kasama ang ibang baraha, it may also be something you're in denial about or refusing to hear. Here we see a writing desk with a lovely antique brass phone, a fountain pen, and a heavy crystal inkwell. A hand holds a telegram. Ayan, telegram daw pala yun. Still, it's in an envelope. Inside the letter box, we see different kinds of written notes.
a business or calling card, a folded letter in its envelope, char, etc. It stands for all forms of messages. So, itong barahan na to ay nagre-represent ng all forms daw of messages and communications like phone calls, texts, emails, letters, documents, notes, papers, etc. At as it's the seventh card, it can represent 7 days or 1 week. So, yun, yung definition according to the guidebook. So, ayan guys, I hope na gustuhan nyo itong ating unboxing. And kung if you're interested na makapanood pa ng mga ganitong content ko, don't forget to subscribe or follow sa aking channel or page. So, yan po yung Fin de Sekle or Chekle Keeper Fortune Telling Cards by Chiro Marchetti. Babush!